Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Madamot na Maglola. Ah, bilisan mo, Kaloy. Isara mo kagad ang tarangkahan. Hindi dapat sila makapasok dito. Nahuli na po tayo, Lola. Nandito na sila sa loob. Anong ibig mo sabihin? Hindi maaari. Si Abigail, nasaan? Hanapin natin si Abigail. Kanina po sabi niya, magpapahangin lang siya sa hardin eh. Bilisan natin. Puntahan natin siya. Opo, dito po tayo duman para mas mabilis. Oh, bakit ka tumigil? Nandito na po sila. Mabuti pa, mauna na kayo. Ako nang haharap sa kanila. Sigurado ka, iha? Opo, sige na po. Bago ka pa po nila mamalayan. Mag-iingat ka, iha. Hihintayin ka namin ni Abigail. Tumangulang ang binata at saka ito humakbang para kunin ang atensyon ng mga nanloob sa kanila. Si Lola Petra naman sa makipot na daan papuntang hardin dumaan para walang makapansin sa kanya. Kanina pa siya hinihingal pero hindi man lang siya magbagal sa pagtakbo hanggang marating niya ang munting hardin sa likod ng bahay na yon. Abigail, nasaan ka po? Napahinto sa pagakbang ang matandang babae. Sabay ng malakas sa pagsinghap habang tutup ang sariling bibig. Abigail, siya. Payo kayo sa kanya. Lumingon naman sa matandang babae ang tatlong nilalang na may nakakatakot na itsura. Mabalahibo ang mga katawan nila. Mapupula ang nanlilisik na mga mata at may malalagaring ngipin. Tumutulo pa ang sariwang dugo sa mga bibig ng mga ito. Dumating naman bigla si Kaloy. Iniharang nito ang katawan sa abuela. Inilabas nito ang itak na may kakaibang hawakan. Gawa kasi yun sa matibay na kahoy at napapalamutian ng iba't ibang titik na gamit ng mga sinaunang tao. Sabay-sabay naman silang dinaluhong ng mga ito. Nagawa naman niyang gapiin sila. Nagkaroon lang siya ng maliit na galo sa katawan. Napalingon siya sa kanyang abuela nang pumalahaw ito ng iyak. Nanlulumo siyang napatingin sa wala ng buhay na katawan ni Abigail. Butas ang tiyan nito at nakalabas pa ang mga laman loob katulad na lang ng bituka. Patawarin mo ako. Hindi kita nagawang ipagtanggol. Patawarin mo ako. Halos pangapusan na ng hininga ang matandang babae dahil sa pagpalahaw nito. Yakap-yakap din ito ang katawan ng apo. Simula ng gabing yon, naging malungkot na ang bahay na yon. Kulang na lang mabingi na sila sa sobrang katahimikan ng paligid. Sa isang linggo na pala ang piyesta dito. Balak niyo po bang magluto? Pupunta na ako ng palengke kung gusto niyo. May bisita ka bang inaasahan? Wala po, Lola. Alam niyo naman na wala akong kaibigan. Sige, maganda ka kahit konti. Tumangulang si Kaloy. Pagkatapos ibinaling na lang niya ang paningin sa labas ng bahay. Pinapanood niya ang ginagawang paglilinis ng mga taga roon ng kalsada at paglalagay ng banderitas. Tanging ang harap lang nila ang hindi winawalis ang harapan at hindi nilagyan ng mga palumuti ang tapat. Naiiling na lang siyang umalis sa pagkakatayo sa tapat ng bintana. Di pa rin pala nagbabago ang mga tao rito. Tingin pa rin nila sa atin na iiba sa kanila. Hayaan mo na sila. Mabuti nga yung maging ilag sila sa atin. Sige la, bababa na lang po muna ako. Titingnan ko na rin ang mga puno ng mga kalamansi. Sa maikling panahon, namunga na ang mga puno ng kalamansi. Nakakatuwa. Kung nandito lang sana si Abigail, tsak na matutuwa yon. Lola, talaga bang hindi na magbabago ang isip niyo na huwag umalis sa lugar na ito? Ilang beses mo na yung itinanong sa akin. Sa kabila ng mga nangyari, mas gusto kong dito mamalagi. Narito lahat ng mga alaala ng mga mahal ko sa buhay. Alaala ng Lolo Fernan mo, mga magulang mo at ni Abigail. Hindi ko na lang po kasi maiwasan na mag-alala sa inyo eh. Kapag naiiwan kayo dito na mag-isa. Huwag mo na akong alalahanin pa. Ikaw ang inaalala ko. Gusto ko kasi na huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Alam ko,
sinisisi mo pa rin ang sarili mo sa pagkamatay ni Abigail. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pag-iisip ng ganoong bagay. Kung ilang sana ako noon nahuli ng pag-uwi. Sana buhay pa siya. Pareho nating hindi gusto ang pangyayari na yon. Kaya ang may papayo ko sa iyo, gawin mo yung matagal mo ng pangarap. Saka na po yun. Makapaghihintay pa naman po yun eh. Gusto ko po munang makasama kayo. Ay, sige. O paano? Maiwan na muna kita dyan. Oras na ng siesta ko. Hinatid pa ni Kaloy ng tingin ng matandang babae hanggang makapasok ito sa loob ng silid. Sa kabila ng edad nito, matikas at maliksi pa rin ang kilos nito. Pero hindi may kakaila na nasa dapit hapon na rin ang lola niya. Kita na sa lawlaw at kulubot na balat, puting buhok at maging sa lubog na nitong mga mata ang mahabang pamamalagi sa mundong ibabaw. Lumabas muna siya ng bahay para makalanghap ng sariwang hangin. Sa likod hanggang sa gilid ng bahay ay naroon ang mga puno at kalamansi. Meron doong maliit na espasyo kung saan nakatanim ang mga pulang rosas na paborito ni Abigail. Nang masulyapan niya ngayon at makita ang pasibol na nitong bulaklak, tila nagbalik sa kanya ang mga masasaya at malungkot na sandali nung magkasama pa sila. Natigil ang kanyang pagbabalik tanaw nang makarinig ng mga boses na nag-uusap. Lumapit siya sa may bakod at naroon ang dalawang lalaking hindi nalalayo ang edad sa kanya. Kunot ang noo na lumapit siya sa mga ito. Sabay naman ngumiti ang dalawa sa kanya. Sabay din na bumati ang mga ito. Lalong sumeryoso ang kanyang mukha. Anong kailangan nyo? Nakita kasi namin na maraming bunga yung kalamansi nyo. Baka pwedeng makaingin ng kahit ilang piraso lang. Dito lang kasi kami nakakita ng may tanim na kalamansi eh. Pasensya na, hindi kami nagbibigay eh. Kaya makakaalis na kayo. Wait, ang cards. Kahit 3 piraso lang sana. Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi ko nang hindi kami nagbibigay, di ba? Uy, sige po. Pasensya na po. Makulit talaga tong kasama ko eh. Tara na nga, sa iba na lang tayo humingi. Baka banda dun eh, meron pang puno. Mabuti pa nga. Damot naman. Para kalamansi lang eh. Nakakalaglag na nga sa lupa oh. Hindi naman nakaligtas sa matalas sa pandinig ni Kaloy ang sinabi ng unang lalaking nakipag-usap sa kanya. Nagsalubong naman ang kilay niya habang sinusundan ng tingin ng dalawang naglalakad papalayo. Samantala, hindi pa rin tumigil sa pagpuputak si Lucas tungkol sa lalaking madamot. Akala ko ba mababait yung mga taga-probinsya? Hindi naman pala. Sobrang damot pa. Hindi naman kasi pare-pareho mga tao eh. Hayaan mo na lang yung nangyari. Gabaan saan na siya sa kadamutan niya. Grabe ka naman. Parang kalamansi lang eh. Kailangan mo pa bang sabihin yun sa tao? Baka naman may dahilan kaya ayaw mamigay. Baka hindi sa kanya yung kalamansi kaya hindi siya basta makapagbigay. Ay nako, siguro nga. Pero doon siya nakatira eh. Inis lang kasi talaga ako sa mga taong sobrang dadamot. Yung bang pwede namang hindi pagdamot. Kita mo naman na nagkakantahinog na sa puno yung kalamansi eh. Ang dami na nga nalaglag sa lupa, di ba? Wala tayong magagawa. May mga tao talagang mas gusto pang mabulok o masira ang isang bagay kaysa ipamigay para mapakinabangan. Katulad ng mga kasama ko sa bahay. Oh, huwag mo nga munang isipin ng mga taong yun. Andito tayo para magsaya, no? Atensya na ah. Naalala ko lang kasi dahil sa lalaking yun eh. Ayos lang. Alam mo mabuti pa, umuwi na tayo sa bahay ni Nanlito. Mamaya hinahanap na tayo. Ang paalam ko pa naman sa tindahan lang tayo pupunta. Ang layo na nang nararating natin eh. Oo, mabuti pa ka. Dito na tayo dumaan no. Baka may makita pa tayong may puno ng kalamansi. Habang naglalakad ang dalawa, panay ang paling nila sa kaliwat kanan. Nagbabaka sakali na may makita sila mga puno ng kalamansi sa kanilang dinaraanan. Pero hanggang makarating sila sa bahay ng kaibigang si Lito, wala silang nakita. Malapit na sila sa bahay ng kaibigan. Nang matanaw nila itong nakatayo sa bakuran ng mga ito,
Seryoso itong nakatingin sa kanila. Ngumiti lang ito nang malapit na sila. Oh, ang layo yata ng narating nyo ah. Akala ko ba sa tindahan lang kayo pupunta? Nasaan yung binili nyo? Kasi itong si Lucas Nagyaya mo nang libutin tong lugar na to. Kaya kami natagalan. Nakarating nga kami doon sa malaking bahay, yung pinakadulo na. Ano? Nakarating kayo doon? Buti, walang masamang nangyari sa inyo. Ha? Bakit naman? Kilala mo ba yung nakatira doon? Pag na ulit kayong gagawin sa lugar na yon ha, hindi nyo kilala mga nakatira sa bahay na yon. Kahit yung mga taga rito, iniiwasan ng bahay na yon Kung pwede nga lang na huwag kang mapadaan doon. Kaso, yun nga lang ang daanan papunta sa bukid ng mga taga rito. Pwede bang pakipaliwanag mo naman sa amin, tol? Lalo tuloy kaming naintrigi. Mamaya ako na ikukwento. Natawag lang ako sandali ni tatay. Baka magpapatulong yun na magsibak ng mga kahoy na gagamitin sa panggatong. Sige na, pumasok na kayo sa loob ng bahay. Nagluto ng biko si nanay para merienda nyo. Mayroon ko muna kayo ha? Sige tol, susunod na lang kami. Dito muna kami sa labas, magpapahangin lang sandali. Nagmamadali na silang iniwan ng kaibigan. Tumakbo ito sa may tagiliran papunta sa likod ng bahay. Sa isang pagawaan ng sapatos sa Maynila silang tatlo nagtatrabaho. Magkasama sa boarding house sina Oscar at Lito, samantalang si Lucas kasama sa bahay ang ama at ikalawa nitong asawa at dalawang kapatid sa ama. Ang nanay naman niya ay naninirahan sa probinsya kasama ang mga kapatid. Halos 10 taon na rin simula nang huli silang magkita. Sa mga panahon na pakiramdam niya ay inaapi siya sa bahay ng ama, may ilang beses nang sumasagi sa kanya na umuwi na lang sa probinsya ng nanay niya. Sila ang unang naging malapit ni Oscar. Likas kasing palakaibigan nito at masayang kasama. Samantalang si Lito ay likas namang tahimik at laging gustong nag-iisa. Si Oscar ang unang nakipaglapit dito at kalaunan ay naging magkaibigan na silang tatlo. Inalok din ni Oscar ang lalaki na sa boarding house na lang nito umupa nang malaman na naghahanap ito ng mauupahan. Nakikitira lang di umano ito sa mga kamag-anak at nahihiya sa mga yon. Kinukumbinsi rin siya ng dalawa na mangupahan na rin kasama nila. Pero ayaw ng kanyang ama. Lagi nitong sinasabi na bakit siya uupa may bahay naman sila. No kayang meron sa mga nakatira sa bahay na yon, no? Mamaya, ulitin natin si Lito. Kita mo naman na yung pakikiharap ng lalaki sa atin, ibang klase ang ugali. Tsak na meron pang ibang sasabihin si Lito sa atin tungkol sa lalaking yun. Oo nga. Ay teka, gusto mo na bang pumasok sa loob? Gusto ko muna kasing dito sa labas Oo ba? Wala naman tayo gagawin sa loob ng bahay Mukhang napaaga yata yung punta natin dito. Dapat sa bisperas na lang ng pyesa tayo pumunta Yun na nga sana. Kaso di ba nga nagmamadali na rin umuwi itong si Lito kasi may sakit yung ama. Mukha namang walang sakit yung tatay niya Malakas pa nga at sinalubong pa tayo sa pangpang nung dumating tayo. Nakakapagtaka nga Nung dumating tayo saka nawala yung sakit. Oh, bakit palinga-linga ka dyan? Tinitingnan ko lang kung may ibang tao. Baka kasi may makarinig sa pinag-uusapan natin Bakit? Ano bang sasabihin mo? Napapansin ko lang na kakaiba ang mga titig sa atin ng mga taga rito. Ewan ko lang kung ako lang ang nakakapansin Yung bang kung tumingin pailalim? Yung iba naman parang natutulala kapag dumadaan tayo. Baka kuryoso lang sila sa atin. Tingin ko dito sa isla bihirang dayuhin ng mga tagalabas lalo taga Maynila. Naisip ko nga rin yan Kaya lang nakakailang kasi. Kahit kasi mga magulang ni Lito, galon tumingin Baka ganun lang talaga sila sa mga bisita. Siguro nga. Pero ang totoo parang gusto ko nang umuwi at huwag nang hintayin ang araw ng piyesta. Uy, nakakaya naman kay Lito. Baka kung ano isipin nun sa atin. Tagal na natin itong usapan Sa totoo lang kasi tol, pasama ang kutob ko pagtapak pa lang natin sa lugar na ito. Ha? Anong ibig mo sabihin? Basta, pati ako hirap ipaliwanag Ay naku, tumigil pa tayo rito kahit ilang araw pa. Kahapon pa lang naman tayo dumating Kapag ganun pa rin yung pakiramdam mo,
saka tayo sumibat. Sumang-ayon na lang din si Lucas sa sinabi ng kaibigan. Umaasa na baka sakaling mawala yung pakiramdam niyang yun. Sumagi din kasi sa kanya na baka dala lang yun ng pag-aaway nila ng ama bago umalis at yun pa lang kasi ang unang pagkakataon na bumiyahe siya na malayo. Pumasok na rin sila sa loob ng bahay. Kapag ay naroon ang biko na niluto ni Aling Anita na kaibigan ng ina. Nakangiti pa siyang inalok nito. Napilitan ng umupo ang magkaibigan at kumuha ng hiwa ng biko na nasa bilao. Masarap naman yun pero para yung sapal sa bibig ni Lucas. Hindi niya malunok-lunok. Kinailangan pa niyang uminom ng tubig. Pakiwari niya kasi bumabara na yun sa lalamunan niya. Mabuti na lang umalis na rin kaagad si Aling Anita. Wala na akong gana kumain. Oh, huwag kang ganyan kapag kaharap si Lito at sa mga magulang niya. Baka magtaka mga yun. Oo naman oh. Ayoko naman maging bastos sa harap nila. Maiba nga pala ako. Bakit ba naghanap ka ng kalamansi? Anong gagawin mo dun? May dala naman kasi ako bago tayo umalis eh. Nakasupot pa nga yun eh. Nagtataka lang ako kung bakit pagdating natin dito wala na sa bulsa ng bag ko. Baka nalaglag lang. Hindi mo lang napansin. Malabong malaglag yun. Malalim yung bulsa ng bag ko eh. Hayaan mo na lang yun. Maghanap na lang tayo. Hindi pa naman natin nalilibot yung buong lugar na ito eh. O di kaya magtanong na lang tayo kay Lito. Pag. Ibig ko sabihin wag na natin siya kabalahin. Tsaka, wag mo nang banggitin sa kanya na naghahanap tayo ng kalamansi. O sige, sabi mo eh. Pero paliwanag mo nga kung bakit. Para saan ba yung kalamansi mo maliban sa sausawan? Saka ako na lang ipapaliwanag sa iyo kapag malayo tayo dito sa bahay nila. Para kang si Lito eh. Ay naku, kumain na nga lang tayo. Sarap ng biko ni Aling Anita oh. Sa Maynila, mahal na ng isang hiwa nito. Lalo na yung nakabilao pa. Kaya samantalahin natin na libre na lang tong nakakain natin dito. Napilitan na ring ubusin ni Lucas ang nakalagay na biko sa kanyang plato. Si Oscar naman umilit pa ng isang hiwang biko. Noong hapunan, maraming putahe ang nakahain sa kanilang harapan. Parang fiesta na rin sa dami ng lutong ulam. Napansin lang ni Lucas na puro yung karne. Kung pagbabasihan ni Lucas sa mga kwento ng kaibigan, mahirap lang ang mga ito. Kitang-kita naman sa pagkakayari ng kanilang bahay. Kahoy at nipa ang yari ng kabuuan ng bahay ng mga ito. Kaya naman nagtataka siya at bakit puro karne ang pinapaulam ng mga ito sa kanila simula nang dumating sila. Hindi mo iisipin na hikaho sa mga ito sa buhay. Biglang bumalik sa kasalukuyan ng isip ni Lucas nang maraan siyang sikuhin ni Oscar. Nang mag-angat siya ng tingin, nakatitig pala sa kanya si Lito. Huwag mong pakaisipin yung naiwan mo sa Maynila. Mahal ka noon. Pagbalik natin, tsak na sasagutin ka na noon. Hindi naman yung nililigawan ko yung iniisip ko, no? Ikaw talaga. Sino pala kung gano'n ang iniisip mo? Ha? Yung pamilya na naiwan ko sa Maynila. Di ba nga, nagtalo kami ng tatay ko bago ako umalis? Habang nandito kayo, huwag mo muna silang isipin. Kaya nga tayo nandito para makapag-relax eh. Isang tabi niyo na muna yung ibang bagay. Tama si Lito. Kaya umpisa na natin kumain. Kanina pa ako natatakam sa nakahain eh. Lahat mukhang masarap eh. Ay, siya nga pala. Hindi ba sasabay sa atin yung mga magulang at kapatid mo? Mamaya na sila tatay at nanay. Ang mga kapatid ko naman may kanya-kanya na silang bahay kaya hindi na sila dito kumakain. Pumupunta lang sila dito sa araw para may makatulong sa gawain si nanay. O sige, kumain na tayo. Unang sumandok ng kanin si Oscar. Lahat ng klase ng ulam ay kumuha ito. Si Lucas naman ay isang putahe lang ang kinuha. Yung pamilyar lang sa kanyang luto. Hindi niya kasi kabisado ang ibang putahe na nasa harapan. Hindi sinasadya na napasulyap siya kay Lito. Kahit nakatungo ito, kitang-kita pa rin niya ang pagsilay ng ngiti sa labi nito. Biglang binalot ng kaba si Lucas. Nang sumulyap ito sa kanya, bigla niyang ipinaling ang tingin sa plato niya. Hanggang makatapos sila ng hapunan, mukhang bibig pa rin ni Oscar ang masarap na ulam na kinain nila. Nasambit pa nito
na sana araw-araw ganun ang kanilang ulam. Huwag ka mag-alala. Habang nandito kayo, araw-araw masarap ang ulam natin. Ha? Talaga? Swerte naman namin. Tsak na hindi namin makakalimutan ng bakasyon namin dito. Titiyakan ko sa inyo na hindi nyo makakalimutan ng bakasyon nyo dito sa amin. Lalo na yung araw ng piyesta. Tsak, mag-i-enjoy kayo. Saan namin yan ha? Ay, may iba nga pala ako. Ikwento mo naman yung tungkol sa mga nakatira sa bahay na napuntahan namin kanina. Ano yung mga ugali ng mga nakatira dun? Talagang hindi nyo nakakalimutan ha? Nakaka-intriga lang kasi, kaya ikwento mo na. Okay, sige. Ubod ng sama ang ugali at sobrang damot na maglolang nakatira doon. Kaya hindi sila makasundo ng mga taga rito eh. Akala mo kung sino silang mataas para tingnan ng mababa mga taga rito. Kaya naman pala ganun kung umasta yung lalaki. Matapobre pala talaga. Oo, kaya kayo, kung gagala kayo, magsabi lang kayo at sasamahan ko kayo. At kung hindi ko man kayo masamahan wag na kayong gagawin sa lugar na yon ha. Lalo na yung lumapit sa bahay na yon. Hindi na talaga. Baka mamaya mabahiran pa ng masamang alaalang bakasyon namin dito. Kahit saan pala may mga taong matapobre at mapagmataas no? Kahit pala sa ganitong lugar, meron din mga katulad ng pamilya ni Lucas. Oh, bakit naman ako napasali sa usapan na yan? Yung ugali kasi na nakatira sa bahay na yon, may pagkakahawig sa asawa at anak ng tatay mo. Ay nako, ayoko na silang isipin pa. Kaya nga lumayo nga ako para makapahinga-hinga kahit papaano. O sige, mabuti pa. Huwag na natin banggitin ng mga bagay o tao na makakasira sa mood natin. Basta, magsaya tayo sa bakasyon natin na to. Sumang-ayon naman ang dalawa sa sinabi ng kaibigan. Nang gabing yon, hindi agad natulog ang dalawa. Walang TV sa bahay na yon kaya nagkwentuhan na lang sila. Sa Maynila kasi, nasanay silang ganong oras na marami pang tao sa labas. Grabe, alas 7 pa lang wala na katao-tao sa labas. Hindi ako makakatagal na tumira dito. Sobrang tahimik. Sa probinsya rin naman yung nanay ko pero hindi naman ganito. Ay, namimiss ko na nga siya Bakit hindi mo siya dalawin? Gusto ko naman talaga. Kaya lang laging tumututol yung tatay ko Ang dami niyang dahilan. Pero naisip ko pagbalik natin ng Maynila, uuwi na ako sa nanay ko. Gusto ko na siya makasama Kaya lang naman ako pumayag na tumira sa tatay ko dahil nangako na pag-aaralin ako. Pero hindi naman natupad. Mas prioridad pa niya yung mga anak niya sa pangalawang asawa niya. Di, aalis ka na sa trabaho natin. Ganun na nga. Pasensya na Kailangan kasing may sakripisyo ako Hindi pwedeng piliin pareho. Okay lang yun, tol. Kung saan ka masaya, suportahan kita. Tsaka, magkikita pa naman tayo Oo naman Kung gusto mo magbakasyon ka rin doon. Oo ba? Kayo na lang kasi ang itinuturing kong kaibigan at pamilya ni Lito Wala nang mga magulang si Oscar. Bata pa lang daw ito ay pinagpapasapasahan na siya ng mga kamag-anak ng ama't ina kung sino ang mag-aalaga rito. Hanggang matutong tumayo sa sariling paa. Kaya mas pinili na lang nitong mamuhay na mag-isa. Nagulat pa sila nang makita sa orasan na maghahating gabi na pala. Minabuti nilang matulog ng maaga para maaga ring magising kinabukasan. Nahihiya din kasi sila sa mga magulang ni Lito na tanghali na sila gumising. Kinabukasan, alas 7 ng umaga ay sabay nang bumangon ng dalawa. Matapos makapagilamos, nagtungo na sila sa kusina. Naabutan nila roon si Aling Anita. Matamis silang nginitian nito at sinabing mag-aalmusal na sila. Nang tingnan nila ang mga nakahain, napapapalatak na lang si Oscar. Ang agahan kasi nila, tusino, longganisa, tapa, inihaw na taba ng baboy at pritong manok. Mapaparami na naman ako ng kain nito. Halika na, chibugan na. Ang dami naman nila magluto. Baka mamaya sa mismong piyesta tuyo na lang ang ihanda dahil naubos na sa atin. Hindi naman siguro. Teka, nasan kaya si Lito? Napansin ko na simula nang dumating tayo dito,
Tuwing umaga, hindi na natin siya nagigisnan. Lagi siya kasama ng tatay niya para manguha ng panggatong. Siguro kailangan nila ng maraming panggatong sa darating na piyesta. Siguro marami silang lulutuin nun. Pansin mo ba? Kahit ilang araw pa yung piyesta marami na kagad banderitas sa paligid. Mamaya, gusto mo yakagin natin si Lito para mag-ikot-ikot sa lugar nila. Para kasing hindi niya tayo masyadong naasikaso eh. Alangan puro na lang kain ang gawin natin. O sige, mamaya kapag dumating si Lito, yayain natin. Katulad ng dati, naging magana na namang kumain si Oscar. Samantalang isang putahe lang ang inulam ni Lucas. Tinitingnan pa lang kasi niya ang ulam, tila nauumay na siya. Sinabayan na lang niya ng kape ang pagkain. Nang matapos silang mag-almusal, saka naman dumating si Lito. Oh, saka galing. Bakit may dugo yung damit mo? Ay, maaga kaming nangahoy ni tatay eh. May nahuli kaming baboy ramo. Yun, inatay na namin. Ano, nag-almusal na ba kayo? Oo, tatapos lang. Ikaw ba? Maaga kami kumain kanina dahil maaga kaming umalis ni tatay. O paano? Maiwan ko muna kayo ha. Magpapalit lang ako ng damit. Teka lang tol. Magpapasama sana kami sa iyo na mamasyal dito sa lugar niyo eh. Pwede ba? Ay nako. May gagawin kasi ako mamaya eh. Maggagayat kami ni natatay nung karne na nahuli naming baboy ramo. Ay, ganun ba? E di, pwede ba kami na lang ni Lucas ang mamasyal? Hindi naman kami lalayo. O ba? Basta yung sinabi ko sa inyo ha. Huwag niyo kakalimutan. Iwasan niyo yung bahay ng maglolang yon. Oo sige, tatanda namin. Ngumiti pa sa kanila si Lito bago ito tumalikod sa kanila. Gumayak na rin ang dalawa para makapamasyal na. Habang naglalakad nga, pinagmamasdan nila ang buong paligid. Ang mga kabahayan ay larawan ng payak na pamumuhay. Kaya ganun na lang ang pagtataka ni Lucas sa ipinapakain sa kanila ng nanay ni Lito. Hindi na nakatiis si Lucas na hindi sabihin kay Oscar ang naiisip niya. Oo nga no, ngayon ko lang nga naisip. Baka mamaya baon na sa utang yung mga magulang ni Lito para lang mapakain tayo ng masarap. Pero saan kaya sila bumibili ng ganong karaming karne? Wala naman ako nakita na talipa pa sa lugar na ito. Naku, kaysa problemahin natin yan, tara na lang mamasyal. Kaya nga lang, wala namang magagandang tanawin dito. Basta mag-ikot-ikot na lang tayo. Sa totoo lang, naiinip na ako eh. Uy, mukhang ang ganyan. Minsan lang naman to eh. Pasensya ka na kung puro ako reklamo ha. Wala yun. Naintindihan naman kita eh. Sabi nila, kapag daw paalis, wala daw dapat nakakagalit. Kasi mabigat daw yung magiging lakad mo. Di ba, nag-away pa kayo ng tatay mo? Kaya siguro nagkakaganyan ka eh. Ay nako, siguro nga. Teka, hindi na natin napansin na kakalakad natin, nakarating na tayo sa bahay ng maglola. Ay, oo nga. Hindi natin namalaya kakakwentuhan natin. Nandito na pala tayo. Uy, saan ka pupunta? Kabilin-bilinan pa naman ni Lito na huwag tayong lalapit dyan sa bahay na yan ha. Huwag mo na lang ipaalam na nagpunta tayo dito. Oo naman. Ayoko naman na magalit sa atin si Lito dahil hindi natin siya sinunod. Tingnan mo pre, may matandang babae sa bakuran. Nakatingin sa atin. Tara, lapitan natin. Huwag na. Baka magalit pa yun sa atin eh. Sandali lang naman eh. Baka makahingi tayo ng kalamansi. Kalamansi na naman? Ikaw talaga. Uy, di mo ko. Naiiling na lang na nakasunod si Oscar sa kaibigan. Kinakabahan din siya sa maaaring sabihin sa kanila ng matandang babae dahil na rin sa kwento ni Lito sa kanila tungkol sa ugali ng maglola. Kaya ganun na lang ang pagtataka niya na makalapit sila mukhang mabait naman ang bukas na mukha ng matandang babae. Lola, magandang araw po. Magandang araw din naman sa iyo, iho. Mukhang dayo kayo sa lugar namin Nandito ba kayo para sa piyesta? Opo, Lola. Mabait naman po pala kayo, no? Bakit? Mukha ba ako masungit? Kasi po, wala namang masamang makinig sa sinasabi ng ibang tao.
Pero kailangan maging mapanuri kayo. Kung minsan kasi, kung sino pa yung inaakala nating mabait, yung pa pala ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Kanino nga pala kayo tumutuloy? Sa kaibigan po namin, si Lito. Kasama po namin siya sa trabaho sa Maynila eh. Lito? Yung anak ni na Anita at Nomer ba yung tinutukoy mo? Opo, siya nga po. Kilala niyo po pala yung pamilya niya? Abay oo naman. Ang pamilya ko ay taga rito noon pa, bago dumating ang ibang pamilya rito. At isa ang pamilya na kaibigan nyo ang napadpad sa isla na ito. Ay, oo nga pala. Ano nga ba ang pangalan nyo? Ako po si Lucas at siya naman po si Oscar. Kakagandang pangalan. Baka gusto nyo munang tumuloy. Ay naku, hindi na po. Mag-ikot pa po kasi kami. Tsaka baka hinahanap na po kami ni Lito. Lola, napansin po namin na maraming bunga ng puno ng kalamansi nyo. Baka naman po pwede makahingi kahit ilang piraso lang. Ay pwede naman, pero saan magagamitin? Gagawin lang pong sausawan. Sigurado ka ba na gusto mo? Baka magkaproblema ka sa kaibigan mo. Oh, bakit naman po ako magkakaproblema? Sige, bibigyan ko na lang kayo. Pwede pa naman kayo bumalik kung gusto nyo ha. Naku, maraming salamat po Lola. Nasa 10 piraso rin ang ibinigay sa kanila ng matandang babae. Nagbilin pa ito na itago nila yung mabuti. Nahihiwagaan man, sinunod pa rin nila ang bilin nito. Tuwang-tuwa pa ang dalawa na nagpaalam. Habang daan, nagkukwentuhan pa ang magkaibigan. Hindi naman pala masungit yung matanda eh. Baka yung apo lang. Siguro nga. Buti nga wala doon yung lalaki. Uy, alam mo, nahihiwagaan ako sa sinabi ng matanda kanina. Parang meron siyang gustong ipahiwatig sa atin eh. Pansin ko nga rin yun. Ayoko namang mangusisa. Tsaka nakakaya ka na dito kung sa ibang tao pa tayo magtatanong ng tungkol sa pamilya niya. Kung pwede naman natin siya kumprontahin. Sa bagay nga. O tara, bilisan na nga natin. Baka mamaya nahanap na tayo ni Lito. Tsaka nagugutom na naman ako eh. Sana may pagkain na pagdating natin no. Parang ang takaw mo ngayon ah. Samantalang ang dami mo naman kinain kanina. Ewan ko ba? Parang may gumagalaw sa loob ng tiyan ko eh. Basta, nagugutom na ako. Malapit na rin naman tayo eh. Binilisan na lang nila ang paglalakad pa uwi. May ilan pa silang mga nakasalubong na mga tao. Hindi na lang nila pinansin ang kakaibang tingin na ibinibigay ng mga ito sa kanila. Pagdating sa bahay ng kaibigan, nakahanda na ang mga pagkain. Lahat masasarap at puro karne. Napakunot pa ng noo si Lucas nang mapuna na tila asong gutom na gutom si Oscar. Kulang na lang ay maglaway ito. Kahit wala pang sinasabi ang nanay ni Lito ay dumulog na kagad ito sa hapagkainan. Hindi nagustuhan ni Lucas ang ginawa nito kaya naman sinaway niya. Ngunit tumawa lang ang nanay ni Lito at maging ito. Binigyan na sila ng mga plato at kubyertos bago iniwan. Naiiling nilang si Lucas na pinagmamasdan ang pagkain ni Oscar. Bakit tayong po kumain? Hindi pa kasi ako nagugutom eh. Sige, baka maubusan kita. Sige lang, kumain ka lang dyan. Parang 1 linggo kang di kumain ah. Bahala ka, basta ako kakain. Pagbalik natin sa atin, wala na ito. Naiiling na lang si Lucas. Kumain na rin siya kahit konti. Baka nga maubusan siya nito. Tapos na siyang kumain nang maalala ang kalamansi sa bulsa. Nang sulyapan niya si Oscar, nakasandal na ito sa upuan sa sala habang hinihimas-himas ang tiyan. Pre, lalabas lang ako para magyosi. Sama ka? Hindi na, dito na lang ako. Parang hindi na kasi ako makatayo eh. Katakawan mo kasi. O paano? Diyan ka na muna ah. Tinawanan lang ng kaibigan sa pambubuskan niya rito. Sa may likod na pinto naman siya dumaan. Mas gusto niya roon magyosi dahil nahihiya siya sa mga magulang ni Lito. Nakakailang hitit na siya ng yosi nang marinig na may nag-uusap.
Gumawi siya sa poste ng bahay at sumilip. Si Lito pala at isang tiyuhin nito na nasa kabilang bakod lang ang bahay. Tinatanong ng tiyuhin na kumusta sila. Pabaliwalain na sana niya ang narinig pero nagtaka siya sa sinagot ng kaibigan na nakarating sila sa bahay na maglola. Tugon naman ng tiyuhin na baka magkaproblema sila dahil alam na ng maglola ang presensya nila. Utos pa nito, bantayan silang maigi para hindi na sila magawi sa bahay na yon. Kanina pa wala ang magtiyuhin pero nakatulala pa rin si Lucas sa kanyang kinatatayuan. Nag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng pinag-uusapan ng dalawa. Maya-maya naisip na lang niyang pumasok. Hindi niya nakita si Oscar sa sala kaya tumuloy na siya sa kwarto nila. Naabutan niya tong namimilipit sa sakit ng tiyan. Oh, ano nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Hilab kasi yung tiyan ko eh. Ang sakit sobra. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Sobrang katakawan na yan eh. Teka lang, hihingi ako ng pamahit kina Lito. Hintayin mo lang. Oh, anong nangyayari rito? Buti dumating ka. Sumasakit kasi yung tiyan ni Oscar eh. Baka meron ka naman pamahid dyan. Wala kaming ganun dito sa bahay eh. Hindi kasi uso yan dito. Teka, tsaka na lang ang kukunin ko. Baka nalimigan lang yung tiyan mo. Mabilis na ring tumalikod si Lito. Si Lucas naman ay nilapitan ng kaibigan at saka hinipo ang tiyan nito. Nagulat pa siya dahil napakatigas noon. Napabitaw pa siya nang bigla yung umalon-alon. Ano bang nasa tiyan mo? Parang may sawa. Hindi ko nga alam eh. Medyo nawawala na rin naman. Tagaktak ang pawis ni Oscar. Tingin pa ni Lucas dito ay namumutla. May awang humaplos naman sa kanya dahil sa nakikitang kalagayan nito. Noon lang kasi niya nakita nagkagano ng kaibigan. Maya-maya pa dumating na rin si Lito. May dala itong tasa na umuusok pa. Oh, inumin mo muna ito para mainitan niya sikmura mo. Salamat ah. Pasensya na kayo sa abala ah. Ano ka ba? Nasa bahay ka namin kaya natural lang na pananagutan kita. Siguro nga hindi ka lang natunawan sa mga kinain mo. Ay, mamaya pala. Magpapaluto ako ng ulam na may sabaw kay nanay. Ang sarap kasi ng lahat ng putahe na niluluto ng nanay mo eh. Ngayon lang ako nakakain ng ganong kasarap eh. Kaya lamon talaga yung ginagawa ko. Okay lang naman na marami kang kainin pero sa susunod hinay-hinay lang. Mahirap kung dito ka pa magkakasakit. Baka hindi na tayo makauwi niyan. Okay lang sa akin basta araw-araw masarap ang ulam. Ikaw talaga. Nagagawa mo pang magbiro ah. Masama na nga pakiramdam mo eh. Pero hinay-hinay sa binibitiwang salita ah. Baka hindi ka na nga makauwi sa inyo. Tinawanan lang yun ni Oscar pero si Lucas na natiling tahimik habang nakikinig lang sa kanila. Nang bumuti na ang pakiramdam ni Oscar, nagpaalam na rin sa kanila si Lito. Anito, may gagawin lang daw itong mahalagang bagay. Lagi na lang siyang wala dito sa bahay. Ano kaya pinagkakaabalahan niya? Di ba nga lagi niyang tinutulungan yung tatay niya? Hayaan mo na. Matagal din kasi siyang hindi nakakauwi eh. Gusto lang sigurong bumawi sa mga magulang. Pag uwi na naman natin sa atin eh, tsak na pagsasawaan na naman ulit natin yung mukha ng isa't isa. Sabagay nga. O ano? Kumusta naman ang pakiramdam mo? Ayos na ba? Medyo. Masakit pa rin pero hindi na katulad ng kanina. Hindi lang masakit ang tiyan ko, naku, hindi lang masakit ang tiyan ko. Masakit din ang lalamunan ko eh. Para akong lalagnatin. Naalala ko, meron nga pala akong kalamansi dito. Gusto mo bang itimpla ko sa mainit na tubig? Ginagawa ko to kapag uubuhin ako eh, mabisa naman. O sige, gusto ko yan. Teka lang ah, pupunta muna ako sa kusina. Tumungo lang si Oscar sa kanya. Nang makalabas ng kwarto, hinanapan niya ang mga kasama nila sa bahay. Pero kahit ang nanay ni Lito ay wala sa kusina. Pinangasa na lang niya na kumuha ng mainit na tubig sa termos. Nang mapiga ang mga kalamansi sa tasa, bumalik na siya sa kwarto nila. Nadatnan niyang nakabalot ng kumot ang kaibigan at nanginginig na tila ginaw na ginaw. Nang salatin niya ang noo nito, nakakapaso ang init nito. Grabe, ang init mo. Oh, inumin mo muna to habang mainit. Salamat. Ewan ko ba,
Bakit naman ako biglang tinrangkaso? Baka naninibago ka lang sa klima dito. Sa gabi kasi malamig, sa araw naman sobrang init ng panahon. Tayo lang ang nandito sa bahay. Ano kaya yan? Di naman siguro magagalit si dito kung pangangasan ko ng manghalongkat ng gamit nila. Titingnan ko lang kung may gamot. Baka mamaya bumuti na rin ang pakiramdam ko. Hayaan mo na. Hintayin na lang natin sila. Kailangan mong makainom ng gamot. Baka mamaya lumala pa yung sakit mo. Pang masisira pa yata ang bakasyon natin ng dahil sa akin. Uy, huwag magsalita ng ganyan. Baka bukas magaling ka na rin naman. Sana nga lang. Parang pasusuka yata ako. Tulungan mo nga ako makalapit sa bintana. Mabilis naman na kumilos si Lucas. Inalalayan niya ang kaibigan na makalapit sa bukas na bintana. Saktong nasa tapat na nga sila nang sumuka ito. Halos lahat yata ng kinain nito ay nailabas na. Kakaiba ang suka nito. Malapot na puro itim. Masangsang din ang amoy noon. Hindi tuloy napigilan ni Lucas na magtakip ng ilong at bahagyang lumayo sa may bintana. Mabuti na lang ang kwarto nila ay nasa malapit sa kusina at hindi nakatapat sa may kalsada. Kaya walang nakakita sa pagsuka ng kaibigan. Makailang ulit pang sumuka ito. Tagaktak na rin ang pawis nito sa katawan. Naitukod na rin ito ang mga siko sa may bintana. Marahil dahil sa panghihina. Ano? Okay ka na ba? Gusto mo na bang bumalik sa higaan? Oo. Salamat Mas maginawa na pakiramdam ko ngayon. Mas okay pala yung kalamansi, no? Tumigil na rin yung paghilab ng tiyan ko Pwede mo ba ipagtimpla ulit ako mamaya? Ha? Inubos ko na kasi yung kalamansi pero sige, pupunta ulit ako sa bahay ng matanda para makahingi ulit. Dadamihan ko na. O sige na, magpahinga ka na muna dito. Aalis na ako para makabalik na ako kagad. O sige, ako nang bahala magpaliwanag kayo dito kapag dumating sila. Mabilis na rin tumalikod si Lucas. Bago lumabas ng bahay, kumuha muna siya ng plastik sa may kusina para paglagyan. Kulang na lang takbuhin niya ang bahay ng maglola. May kalayuan din kasi kaya gusto niya kagad makabalik kay Oscar. Pagdating sa may gate, hinihingal pa siya. Wala ring tao sa labas. Ilang beses siyang tumawag para mapansin. Gusto na niyang mawala ng pag-asa na may lalabas pa sa bahay na yon. Nang biglang bumukas ang malaking pintuan ng bahay. Iniluwa noon ng lalaking apo na matanda. Lumapit yun ng salubong ang mga kilay. Ikaw? Anong kailangan mo? Hihingi sana ako uli ng kalamansi kung pwede. Ulit? Ibig sabihin nakahingi ka na? Yung totoo niyan, kanina lang umaga sa lola mo. Nakahingi ka na pala Bakit humingi ka ulit? Naubos na kasi. Ang ibig ko sabihin, pinainom ko na sa kaibigan ko may sakit. Hindi ko na problema kung naubos na. Dapat tinipid mo na lang. Sige na, makakalis ka na. Pag-usap naman pre, last na to, pangako. Hindi na ulit ako manghihingi. Hindi ka ba nakakaintindi? Ha? Sinabi ng, papasukin mo siya, iha. Pareho pa silang nagulat sa biglang pagsasalita ng matandang babae. Nakatayo ito sa may bandang hamba ng pintuan. Humakbang pa ito palapit sa kanila. Nakahinga naman ng maluwag si Lucas sa biglang paglabas ng matandang babae. Nang sulyapan ni Lucas ang lalaki, baka sa mukha nito ang pag-aalangan na sundin ang utos ng lola nito. Pero lola, hindi natin lubos na kakilala ang taong ito. Mahirap nang papasukin natin siya dito. Kilala ko na siya, iho. Maniwala ka, hindi siya masamang tao. Bakit nga pala nag-iisa ka? Nasaan ang kaibigan mo? Masama po yung pakiramdam niya. Iniwan ko po muna siya sa bahay na kaibigan namin. Ay, ganun ba? Sige na Kaloy, papasukin mo muna siya. Napipilit na namang sumunod si Kaloy sa lola nito. Si Lucas naman ay alumpit pang pumasok dahil sa presensya ng lalaki. Nagulat din siya dahil hanggang sa loob ng bahay siya pinapasok. Pinaupo pa siya sa upuan. Hindi naman po ako magtatagal. Gusto ko lang po sana makahingi ulit ng kalamansi. Naubos na po kasi yung hiningi ko kanina. Sumama po kasi yung pakiramdam ng kaibigan ko Nung pinainom ko po ng katas ng kalamansi, ayun,
isinuka niya lahat ng laman ng tiyan niya. At bumuti na po kahit papaano yung pakiramdam niya. Ay, ganun ba? Mabisa talaga ang kalamansing tanim ko. Alam mo bang bukod tanging ako lang ang may tanim ng kalamansi sa buong isla? Sa ilang araw nga pong nandito kami, wala kaming napansin na puno na kalamansi sa mga kapitbahay nila Lito eh. Hindi talaga sila magtatanim. Takot lang nila. Anong ibig mo sabihin? Si Lola na lang magpapaliwanag sa'yo. Sige na, may gagawin pa kasi ako eh. Nagtataka namang nasundan na lang ito ng tingin ni Lucas. Nang ibalik niya ang mga mata sa matandang babae, mataman ang titig nito sa kanya. Bakit po? Meron po ba akong dapat malaman? Ang totoo niyan, meron. Hindi talaga kami nagpapapasok ng ibang tao sa bahay namin. Pero nag-aalala ko na baka may makakita sa iyo dito. Hindi dapat malaman ni Lito na nanggaling ka dito. Oh, bakit naman po? Meron din siyang mga sinasabi tungkol sa inyo eh. Mag-away ba kayo ng buong pamilya niya? Sigurado ako na puro masasama ang mga binitiwan niyang salita laban sa amin ng apo ko. Kaya mo yan nasabi. Tingin ko po hindi naman totoo yung mga sinabi niya sa inyo eh. Mukha naman po kayo mabait eh. Pero bakit niya kailangan sabihin yun? Ganon ang ginagawa nila tuwing may mapapadpad na dayo dito sa lugar na ito. Makinig ka, iho. Umalis na kayo sa lugar na to sa lalong madaling panahon. Nanganganib ang buhay ninyo. Hindi sila katulad ng iniisip mo. Itakas mo na ang kaibigan mo bago pa mahuli ang lahat. Pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano yung ibig niyo sabihin? Naguguluhan po ako. Ikaw na lang ang tumuklas para makita ng dalawang mga mata mo. Oh, ito yung mga kalamansi mo. Patakan mo yung mga pagkain na inihahain nila sa inyo para makita mo yung itinatago nilang malagim na sikreto. At makinig ka kay Lola, umalis na kayong magkaibigan sa isla na to. Mamaya o bukas, huwag nyo nang hintay ng piyesta ha. Salamat ng marami dito sa kalamansi ha. Lola, aalis na po ako. Baka hinihintay na ako ng kaibigan ko eh. Ay sige, mag-iingat ka. Itago mo ang kalamansi na yan. Huwag mo nga hayaan na makita nila. Kung sakaling mabigo kayong makalis ng magkaibigan, dumiretso kayo dito sa bahay ko. Tumango lang si Lucas. Nang akmang sa harapan ng pintuan siya lalabas, pinigilan siya ni Kaloy. Iginiya siya nito sa may likod dumaan. May maliit na gate doon na kasya lang ang isang tao. Kailangan pang yumuko para magkasya. Mas marami rin doon na puno ng kalamansi. At napakunot ang noon ni Lucas nang mapansin ang isang puntod. Sa lapida noon nakasulat ang pangalang Abigail. Siya ang kapatid ko. Namatay siya nung nakaraang taon. Sa Maynila siya naglalagay eh. Bihira ko lang siyang payagan na umuwi dito noon. Pero siya tong mapilit na laging umuwi dito. Diyan sa puntod niya, may duyan dyan dati. Yan ang paborito niyang tambayan kapag nandito siya. Ano ikinamatay niya? Yung pamilya ng kaibigan mo ang responsable sa pagkamatay niya. Ha? Paano sila? Mabuti pa, magmadali ka nang umuwi. Sundin mo yung sinabi namin sa'yo. Umalis na kayo ng kaibigan mo sa isla na to. Pero kung sakaling mabigo kayo, dito kayo pumunta, sa tarangkahan na ito. Huwag kayong dadaan sa harap ng bahay namin. O sige na, tugpain mo lang yung daan na to at makakabalik ka na sa bahay ng kaibigan mo. Marami pa sanang gustong itanong si Lucas sa lalaki pero pakiwari niya kapos na siya sa oras. Lumabas na siya sa may makipot na gate na yun. Tumakbo na rin siya papalayo. Nakauwi naman siya ng matiwasay. Pagdating sa bahay ni Lito, parang bumigat ang kanyang pakiramdam. Wala pa roon ang kaibigan at mga magulang nito. Dumiretso na lang siya sa kwarto nila. Nadatnan niya si Oscar ng gising at napangiti pa ito nang dumating siya. Agad niyang ikinuwento rito ang mga sinabi na maglola sa kanya. Ibig sabihin hindi totoo na madabot at masama ang ugali ng maglola. Nagsisinungaling lang sa atin si Lito. Pero bakit? Nako, hindi ko nga rin alam eh. Pero nararamdaman ko nagsasabi sila ng totoo. Kailangan pa rin magpanggap na masama ang pakiramdam para makalis na tayo sa isla na to.
Palagay ko nga din, kailangan na nating umalis dito. Kanina kasi nung umalis ka, dumunga ulit ako sa may bintana. Nagtataka kasi ako kung bakit ganun kabaho ang suka ko na para bang nabubulok na patay na daga. Nang titigan ko mabuti, may mga uod na kasama. Buhay na uod, tol. Anong nangyari yun eh? Hindi naman ako kumakain ng bulok. Naisip ko na baka nilalaso na tayo ni Lito eh. Hindi kaya? Iba ang kutob ko. Sana lang mali ako nang iniisip. Bakit? Ano bang kutob mo? Mamaya mo malalaman. Sa ngayon, kailangan mo munang magpanggap na may sakit. Maiga ka lang dyan. Hihintayin ko lang sa labas si Nalito. Iniwan niyang nakatalukbong si Oscar. Habang naghihintay sa pag-uwi ng kaibigan, naisip niya munang maghalungkat sa buong kabahayan. Inumpisa niya sa kusina. May nakita siyang malaking kaldero. Nilapitan niya yun at akma na sanang bubuksan na makarinig ng mga yabag. Nagmamadali siyang bumalik sa may sala at nagkunwaring naghihintay doon. Pinilit din niyang magmukhang malungkot at nag-aalala. Oh, anong ginagawa mo dyan, si Oscar? Iniwan ko sa kwarto namin. Sabi ko itulog na lang niya yung sama ng pakiramdam niya. Ha? Masama na naman ang pakiramdam? Di ba kanina okay na ang pakiramdam niya? Oo pero pagkalis mo, sumama na naman yung pakiramdam. Inaapoy siya ng lagnat kanina pa. Ganun ba? Magpapakuha ako ng halamang gamot kay Itay. Pre, may sasabihin sana ako sa'yo. Gusto na kasing umuwi ni Oscar tsaka yun din ang gusto ko. Alam mo kasi tol, iba kapag nagkasakit si Oscar. Bihira lang yan lagnatin pero malala talaga. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital o kahit sa clinic man lang sana. Ha? Baka gumaling na rin siya kapag nakainom na siya ng halamang gamot. Di ka pa nag-aalala sa kanya? Kaibigan natin siya. Ako nakita ko siya kung paano siya mahirapan. Maliban doon, ilang beses ko na rin siyang nakita noon na magkasakit. Hindi mo kasi ako naintindihan tol. Hindi ka ba naawa sa kanya? Kung gusto mo tingnan mo pa siya ngayon. Ewan ko ba, parang wala ka namang malasakit sa tao Nilapitan nga ni Lito ang kwarto nila at binuksan ang pinto. Pagsilip nito, nakatalukbong si Oscar at nanginginig ang buong katawan. Umuungol din ito na tila hirap na hirap. Agad na rin niyang isinara ang pinto at binalingan si Lucas. Sa tingin mo, madadaan lang sa halamang gamot si Oscar? Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Imposible na madala natin siya sa ospital. Wala tayong bangkang magagamit. Walang bangkero sa isla na ito. Paano tayo makakalis dito kung ganun? Sino yung mga nagatid sa atin dito? Nagkakabilang isla mga yon. Tsaka sabi ko sa kanila, bumalik pagkatapos ng piyesta para sunduin tayo. Kaya wala tayong magagawa kundi ang maghintay. Pero paano si Oscar? Hayaan na lang ba natin siya? Magpapakuha lang ako kay Itay ng halamang gamot. Bantayan mo muna siya. Gusto pa sanang tumutol ni Lucas pero mabilis na siyang tinalikuran ng kaibigan. Nanlulumo naman na bumalik siya sa loob ng kwarto nila. Napasukan niyang nakaupo si Oscar na dismayado rin ang anyo. Narinig ko yung pinag-usapan niyo. Paano yan? Ay nako, huwag ka mag-alala. May paraan pa tayo para makalis dito. Basta, magpanggap ka lang na may sakit pa. Talagang may sakit ako. Mainit na naman ang pakiramdam ko Kung sakaling may pagkakataon kang tumakas, iwan mo na ako dito. At least ako, walang pamilya na naghihintay sa akin. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Magkasama tayong aalis dito. Ay teka, may paparating. Umayos ka ng higa. Tinulungan pa ni Lucas ang kaibigan na mahiga. Inayos din niya ang kumot nito. Nasa ganun silang ayos nang pumasok si Lito dala ang isang mangkok na may laman ng malapot na sabaw. Inilapag nito malapit sa higaan ni Oscar ang mangkok. Lumapit din ito sa lalaki at hinipo ang noo. Tila napapasong binawi nito ang kamay. Ang init mo talaga. Magtatanong ako sa mga kamag-anak namin dito kung meron silang paracetamol. Sa ngayon inumin mo muna ito. Isin mo lang yung pait. Maya-maya lang bubuti na ang pakiramdam mo. Naghahanda na rin ang hapunan si nanay. Sabi ko yung may sabaw para ganahan kang kumain. Salamat Lito Pasensya ka na. Naging pabigat patuloy ako sa inyo ng pamilya mo. Huwag mong isipin yon.
Ang importante gumaling ka na para sa piyesta magsasaya tayo. Sige, pipilitin kong gumaling. Siya nga pala, talaga bang wala tayong masasakyan na bangka? Para sana kahit sa klinik makapagpatingin ako. Wala talaga Bira kasing may lumalabas na mga tao dito. Kaya walang mga bangkerong gumagawi sa lugar namin. Yung sinakyan natin na bangka, pagkatapos pa ng piyesta ang balik nun. Hayaan mo na kung wala talaga. Nagbabaka sakali lang naman ako Minsan kasi, grabe ako trangkasuhin Oo, nabanggit nga ni Lucas. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi ka namin madala sa ospital o klinik, hindi ka namin pababayaan ng pamilya ko. Sige na, inumin mo muna tong halamang gamot na ginawa ni tatay. Tutulungan na kita. Pwede bang mamaya na lang? Umuusok pa Tsaka medyo nahihilo pa ako. Si Lucas na lang siguro yung magpapainom sa akin. O sige, basta inumin mo yan Lalabas muna ako. Titingnan ko lang kung nakaluto na si nanay. Nang makalabas si Lito, lumapit pa sa may pintuan si Lucas para silipin kung nakaalis na nga ito. Nang matiyak na pumunta na sa may kusina ang kaibigan, binalikan niya ang mangkok at saka itinapon sa labas ng bintana. Wala ngayon, hindi tayo kakain o iinom ng kahit na anong galing sa kanila. Paano yan? Nagluto daw nanay niya. Paano kung bantayan nila tayo sa pagkain? Ako nang bahala. Lalabas din muna ako Titingnan ko lang kung anong ginagawa nila. Magpahinga ka muna. Ipunin mo ang lakas mo para sa gagawin natin pagtakas. Tumango lang si Oscar habang nakahiga. Ilang sandali pa ay lumabas na rin siya. Pumunta siya ng kusina para sana tingnan kung ano ang iniluluto ng nanay ni Lito pero walang taong naroon. Merong may nakasalang na parang bulalo. Gumawi pa siya sa pinakalikod. Narinig niya ang mga nag-uusap sa mahinang tinig. Narinig niya si Lito at mga magulang niya na nag-uusap. Tila galit ang boses ng ama ng binata. Narinig niya na may papasok sa loob ng kanilang kwarto. Maya-maya, tinanong rin ni Aling Anita kung ininom na ba ni Oscar ang halamang gamot na pampatulog. Kailangan di umano yun para walang maging problema sa pagkuha ng katawan ni Oscar. Ramdam ni Lucas ang tila pag-aalangan sa tono ng kaibigan na sumunod sa kagustuhan ng mga magulang. Sa lahat ng nakilala ko, sila lang ang naging tunay ang pakikisama sa akin. Sa totoo lang, masakit sa akin na gawin to. Pero alang-alang sa tradisyon ng ating pamilya at lahi, handa ko silang isakripisyo. Sabihin nyo kay Natsyong, yung nakaiga na nakatalokbong yung si Oscar. May sakit kamo kaya balot na balot ng kumot. Si Lucas, sa piyesa na lang natin ihahanda. Ako nang bahala kay Lucas mamaya. Yayakagin ko siyang uminom kami para hindi niya mamalayan na mangyayari. Kapag lumabas kami, yun ang hudyat para pasukin niyo yung kwarto kung nasaan si Oscar. Kapag may malay pa, paluin niyo na lang. Kulang na lang lumabas ang puso ni Lucas sa kinalalagyan nito. Daan-daan siyang naglakad pabalik sa kwarto nila. Pakiwari niya, magkakasakit na rin siya sa matinding takot na nararamdaman. Bakit para kang ibinabad sa suka? Manda ka pre, mamaya na tayo tatakas. Bakit? May nalaman ka ba? Sa itsura mo, parang tayo na ang kakatayin Parang gano'n na nga. May masama silang balak sa'yo. Ayaw sanang sabihin ni Lucas ang natuklasan pero kailangan itong ipagtapat sa kaibigan. Katulad niya, para itong ibinabad sa suka. Nanginginig pa ang mga labi nito. Tumahimik muna sila nang makarinig ng mga yabag na papalapit. Nang bumukas yun, ang nakangiting si Lito ang pumasok dala ang mga pagkain. Inilapag nito yun sa lamisita. Umuusok pa ang palayok na pinaglagyan ng ulam. Dito ka rin ba kakain, Lucas? Oo, para mabantayan ko na rin si Oscar. Kumain na kayo. Babalikan ko na lang mamaya yung mga plato. Salamat Ay, o nga pala. Nakahingi ka ba ng paracetamol para kay Oscar? Oo. Mamaya, dadaling ko dito para makainom na si Oscar pagkatapos niyang kumain. Salamat tol Makakarami na naman ako nito ng kain. Kaya lang parang hinihila na yung mga mata ko sa antok Aba, kumain ka muna bago ka matulog. Niluto talaga yan ni nanay para makakain ka. Kasi
Alam nga niyang masama ang pakiramdam mo. Oo, pipilitin kong kumain. O paano? Maiwan ko muna kayo ha. Sabay pang tumango ang dalawa na may nakapaskil pang ngiti sa labi. Muli, sumilip muna sa labas ng pinto si Lucas para makatiyak na nakaalis na si Lito. Hindi na nagkaksaya ng oras si Lucas. Kumuha siya ng 2 pirasong kalamansi sa bulsa ng jacket na suot. Tinusok na lang niya yun ng tinidor para lumabas ang katas. Sa kanya yun ipinatak sa mga ulam. Ganun na lang ang pagkagimbal ng dalawa nang makita ang tunay na itsura ng mga ulam. Hindi kasi yun karne ng manok at baboy, kundi parte ng katawan ng tao. May buhok at kuko pang nakasama. Agad na itinapon ni Lucas sa mga yon. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Lito. Napasukan niyang ubos na ang lahat ng pagkain na dinala nito. Nang sulyapan niya si Oscar, mahimbing na yung natutulog at naghihilik pa nga. Naubos niyo lahat ng pagkain na dala ko? Oo ang sarap kasi. Lalo na si Oscar, ang dami nakain. Kahit masama ang pakiramdam. Talagang nilantakan yung luto ng nanay mo eh. Talaga lang ha. Akala niyo ba mauuto niyo ako? Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Akala niyo siguro hindi ko malalaman na galing kayo kanina sa bahay na madamot na maglola na yun ano? Nakipagkwentuhan pa pala talaga kayo. Siguro sinabi na ng matandang yun ang tungkol sa pamilya namin ano? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sandali lang naman namin nakausap yung matanda eh. Wala naman siyang sinabi na iba. Alam mo bang sobra akong nanghihinayang sa samahan natin? Kaya lang wala akong pagpipilian eh. Humakbang palapit sa may bintana si Lito at binuksan yon. Tumingin pa ito sa kanya ng nakakaloko. Sa pagkakataong yun, halos pangapusan na ng paghinga si Lucas. Pakiramdam niya, anumang sandali ay mabubuko na sila sa ginawa nila sa ulam. Tumungo si Lito sa ibaba ng bintana pero napakunot noo siya ng noo. Inaasahan kasi niya na nandun ang tinapon na ulam. Mahinala na kasi siya na baka bistado na sila ng mga ito. Sa kanyang paglingon, sumalubong sa kanya ang malakas na hampas ng kahoy sa muka. Agad na nagdilim ang paningin ng lalaki at bumagsak sa sahig. Agad na bumangon sa pagkakahiga si Oscar. Tinulungan niya si Lucas na buhatin ang katawan ni Lito para ipalit sa kanyang higaan. Binalot nila ito ng kumot mula ulo hanggang paa. Nagsuot pa ng jacket na may hudang 2 para hindi makilala. Sa harapan ng bahay sila dumaan. Dahil malamlam ang ilaw ng gasera, hindi sila nakilala ng mga tiyuhin ni Lito. Agad silang nakapagtago sa madilim na bahagi. Nahagipan nila ang 3 bulto ng tao na pumasok sa loob ng bahay. Maya-maya, nakarinig sila ng malakas sa pagpalaw at galit na boses. Palayo na sila nang mahagip pa rin nila ang malakas na boses ng ama ni Lito na hanapin siya. Saan na tayo pupunta ngayon? Sumunod ka lang. Magiging ligtas rin tayo. Teka lang, pahinga muna tayo. Pagod na ako eh. Hindi tayo maaaring magbagal. Aswang ang mga nag-aanap sa atin. Tsak na matindi ang galit nila sa atin dahil sa ginawa natin kay Lito. Magiging sagaba lang ako sa iyo eh. Mabuti pang iwan mo na lang ako dito. Ligtas mo na lang sarili mo. Kapag naabutan nila ako, ililigaw ko na lang sila. Hindi kita pwede iwan no. Magkasama tayong pumunta dito. Magkasama rin tayong aalis. Sige, tingin mo magiging pabigat lang ako sa iyo. Pakiusap, iwan mo na ako. Gusto mo bang buhatin na lang kita? Ano ka ba? Nasa ganitong sitwasyon na nga tayo eh. Nagagawa mo pang magbiro. Hindi, seryoso ko tol. Kung hirap ka na sa paglalakad, handa kitang buhatin basta sabay tayong aalis sa lugar na ito. Hindi mo ko kakayanin no. Mas malaki at matangkad pa ako sa iyo. Taba-taba ako pa. Nakikita ni Lucas na nahihirapan na ang kaibigan sa pagtakbo nila. Habol-habol na kasi nito ang paghinga. Kung kailan naman malapit na sila sa bahay na maglola, saka naman sila nakarinig ng mga yabag na paparating. Agad silang naghanap na mapagtataguan. Sa gilid ng daan naroon ang mga malalagong halamang namumulaklak. Doon niya hinila si Oscar. Nakilala nila ang isa sa mga dumaan na ama ni Lito. Hindi sila titigil hanggat di nila tayo nahahanap. Pasensya ka na ha, kung hindi mo ako inalalayan pa. Dapat kanina ka pa nasa loob ng bahay na maglola. Huwag kang paulit-ulit ang sinasabi.
Hindi nga kita iiwan eh. Di bali ng pareho nila tayong mahuli. Pero hindi ako aalis mag-isa. Halimbawa na ikaw lang makaalis dito. Patawarin mo pa rin yung tatay mo at ang pamilya niya ha. Pero gusto ko na umuwi ka na sa nanay mo. May palagay ako na mas magiging okay ka sa piling niya eh. Ngumiti lang si Lucas. Itinoon na lang niya ang kanyang pansin sa mga humahabol sa kanila. Nang matiyak na wala ng panganib kung lalabas sila, inakay na niya si Oscar. Napatitig siya sa mukha nito na pawis na pawis. Sobrang init kasi ng balat nito. Kahit pagod din, pinilit niya itong akayin. Sa may likod sila dumaan. Sa kasamaang palad, nakalakyon. Isinandal niya muna sa pader si Oscar. Pinilit niya yung buksan pero hindi niya kaya. Hindi niya alam kung sisigaw ba siya at tatawagin ang mga nasa loob. Naisip niya baka tulog na ang maglola at baka makuha pa nila ang atensyon ng mga humahabol sa kanila. May problema ba? Hindi tayo makapasok eh. Nakalak eh. Bakit kasi dito tayo dumaan at hindi sa harapan? Yung kasi ang sabi ni Kaloy, nung apo ni Lola. Kapag bumalik tayo, dito tayo dumaan. Huwag sa harapan ng bahay. Ginaya na lang ni Lucas ang pagkakasandal ng kaibigan sa pader. Habang naghihintay ng milagro, yun na lang ang naiisip nila para makaligtas sa nagbabadyang kapahamakan nila. Natigilan bigla si Lucas. Pinakiramdaman niya ang paligid. May naririnig kasi siyang mga yabag na paparating. Kinabahan pa siya na baka yung mga naghahabol sa kanila. Pero ang mga yabag na naririnig niya ay nanggagaling sa loob ng maliit na gate. Bigla siyang nabuhayan ng pag-asa nang makilala kung sino ang nagbubukas ng gate. Sumenyas itong huwag silang mag-iingay. Tinulungan siya nitong maipasok si Oscar na tila wala ng malay. Nang makapasok na sa loob ng bahay, sakalang nakahinga ng maluwag si Lucas. Akala ko talaga yung nakatapusan namin eh. Mabuti na takasan niyo sila. Bihira nakakagawa nun. Kahit ako, duda na makakalabas kayo ng buhay sa pamilyang yun eh. Muntik-muntikan na nga kami na mahuli. Ay, oo nga pala. May sakit si Oscar eh. May gamot ba kayo para sa kanya? Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Sige na, magpahinga ka muna. Hihingi lang ako ng gamot kay Lola. Nang maiwan silang dalawa, minasdang mabuti ni Lucas ang kaibigan. Namumutla na ang balat nito at nangingitim na rin ang labi. Habol-habol rin ito ang hininga. Hinawakan niya ang palad nito. Kinausap niya ito pero ungol lang ang sinasagot nito sa kanya. Pagbalik ni Kaloy, kasama na nito ang matandang babae na nakapantulog na. May dala rin itong gamot. Titingnan ko kung anong magagawa ko para sa kaibigan mo. Ipanatag mo ang kalooban mo, iho. Hindi nila kayo makukuha sa bahay namin. Naku, maraming salamat po sa pagkukup niyo sa amin. Wala po talaga kaming alam sa pagkatao ni Lito eh. Katrabaho po namin siya at mabait naman siya sa amin. Marami talagang mapanlinlang na mga tao. Sa susunod, maging mapanuri ka na at kilalanin mo ng mabuti ang mga taong sasamahan mo ha. Lalo't nagyayaya itong umuwi ng probinsya nila. Madalas, sa malalayong lugar sila kumukuha ng mga biktima nila. Opo, tatandaan ko po mga sinabi niyo. Hindi na po ulit ako sasama sa mga malalayong lugar. Kaya lang naman po kami nainganyo din kasi ito yung unang beses na babiyahe kami sa malayo eh. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala sa kaibigan mo. Dito lang po ako sa tabi niya. Hayaan niyo na po ako. Ay, sige. Ikaw ang bahala. Naupo lang sa malapit si Lucas habang pinagmamasdan ang ginagawang panggagamot sa kanyang kaibigan. Kita niya ang paghihirap sa mukha nito. May pilit na ipinainom si Lola Petra dito. Maya-maya sumuka ito ng malapot na napakabahong amoy. Ganon din ang isinuka nito noon sa bahay nila Lito. Pagkatapos niyang painumin ng katas ng kalamansi, napansin din niya na may mga balahibong kulay itim ang suka nito. Hindi na nakatagal si Lucas. Lumabas muna siya ng silid na yon. Sa sala, naroon si Kaloy na nakasilip sa labas ng bintana. Lumapit din siya sa may bintana at hinawi ang kurtina. Ganun na lang ang nararamdaman niyang takot nang makitang nasa labas ng bakod ng pamilya ni Lito.
Nanlilisik ang mga mata ng mga ito habang nakatingala sa gawin nila. Ang iba ay paikot-ikot na tila naghahanap ng mapapasukan. Anong ginagawa nila dito? Paano nila nalaman na nandito kami? Alam kasi nila na wala kayong ibang pupuntahan. Anong gagawin namin? Huwag kang mag-alala. Aalis din ng mga yan bukas pagsikat ng araw. Yun ang pagkakataon naman para makaalis tayo dito. Pero sabi kasi ni Lito, walang bangka sa isla na to eh. Totoo naman, dahil alam nila na isla ito ng mga aswang. Kaya walang may lakas ng loob na gumawi rito. Hindi kayo sa pantalan sasakay sa ibang bahagi ng isla. Ako nang bahala doon. Salamat naman. Konting tiis na lang, makakalis na kami rito. Sinilip muli ni Lucas sa mga ito. Parang langgam ang mga ito sa kakaikot sa baba ng bahay. Bumalik na lang sila sa kwarto kung nasaan si Oscar. Tila hirap na ito sa paghinga. Namumutla pa rin ito at kinakapos ng paghinga. Itinaas pa nito ang kamay sa kanya na parang pinapalapit siya. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya ng sandaling yon. Mas matindi rin ang takot na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Mabilis na humakbang siya rito at ginagap ang nanlalamig na kamay nito. Tol, makakalis na tayo bukas sa lugar na ito. Ligtas na tayo. Hindi na siguro ako makakasama sa iyo, Tol. Nararamdaman ko na hanggang dito na lang ako eh. Tol naman, huwag ka naman magsalitaan ng ganyan. Magkasama tayong pumunta dito. Natural na magkasama tayong aalis. Huwag mong kakalimutan yung sinabi ko sa iyo ha. Umuwi ka sa nanay mo. Patawarin mo pa rin ang tatay at kapatid mo. O naman pero magpalakas ka. Kailangan mo yun. Bukas aalis tayo dito. Gusto ko munang matulog. O sige, kailangan mo yan para sa pag-alis natin bukas. Pilit naman ang ngiti ni Oscar sa kanya bago ipinikit ang mga mata. Noon lang napansin ng binata na tila ang laki na ipinayat ng kaibigan. Tingin niya ay nagmukha itong bangkay na sobrang putla. Napalingon siya nang maramdaman ng marahang tapik sa kanyang braso. Sumenya si Lola Petra na lumabas muna siya ng kwartong yon. Sinulyapan niya muna ang kaibigan na mahimbing nang natutulog bago sumunod sa matandang babae. Pagdating sa sala, napansin niya ang malungkot na ekspresyon ng maglola. Ano pong nangyayari kay Oscar? Gagaling po ba siya? Ginawa ko na ang lahat para sa kaibigan mo. Hayaan na lang natin siyang mamahinga. Hirap na rin ang katawang lupa niya. Pero nakikiusap po ko. Gawin niyo lahat ng paraan. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sabihin niyo. Naiintindihan kita, iho. Pinagdaanan din namin yan sa kamay nila. Tanggapin mo na lang na hanggang doon na lang siya. Isipin mo na lang na nagsakripisyo siya para makaligtas ka. Kaya wag mo sanang sayangin yon. Hindi na napigilan ni Lucas ang mapahagulgol ng iyak. Patakbo siyang bumalik sa silid kung nasaan ang kaibigan. Nakapikit pa rin ito, pero ramdam niyang humihinga pa. Hindi siya umalis sa tabi nito. Kahit anong hila ng antok sa kanya, pilit niya yung nilalabanan. Hanggang biglang nanginig ang buong katawan ni Oscar. Tumirik din ang mga mata nito at may bulang lumalabas sa bibig nito. Pilit nitong pinapakalma sa pamamagitan ng pagpigil sa magkabilang balikat nito. Anong nangyayari sa iyo, Tol? Tulong! Tulungan niyo si Oscar! Humahangos na naman na pumasok ang maglola. Inilayo siya ni Kaloy sa kaibigan. Samantalang si Lola Petra ay sinasalba ang binata. Ngunit hanggang sa tumigil sa panginginig si Oscar ay nanatili na lang na mulat ang mga mata nito. Malungkot na umiling-iling si Lola Petra sa kanya. Ang bigat ng mga hakbang na lumapit siya sa katawan ng kaibigan. Tol naman, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Di ba,
makakalis na tayo dito. Bakit ka naman ganyan? Daya mo. Hinayaan muna siya ng maglola na magluksa sa pagkamatay ng kaibigan. Pagkatapos ng umiyak, natulala na lang si Lucas sa isang tabi. Hinayaan na lang niyang si Kaloy ang mag-asikaso ng katawan ng kaibigan. Sa tabi ng puntod ni Abigail, doon niya ito inilibing ang katawan ng kaibigan. Kailangan mo maging matatag. Gaya ng sabi ni Lola, huwag mong sayangin ang pagsasakripisyo ng kaibigan mo. Alam ko, nagdadalamhati ka pa, pero malapit ang mag-umaga. Kailangan mo na makaalis sa isla namin. Ito lang ang pagkakataon mo para makatakas. Sa kabilang pampang tayo maghihintay ng mga mangingisda na pwedeng tumulong sa iyo para makauwi sa inyo. Kayo ni Lola, hindi ba kayo sasama? Walang balak umalis sa isla na ito si Lola Petra. Dito na niya hinihintay ang huling sandali ng buhay niya. Hindi ko siya pwedeng iwan. Makakaalis lang ako sa isla na to kapag pumanaw na siya. Natatakot ako lumabas ng bahay eh. Baka nandyan pa sila eh. Wala na sila. Bumalik na sila sa kanilang bahay. Kung babalik man sila dito, mamayang gabi pa yung sigurado. Kaya kailangan na nating umalis. Pagkatapos ayusin ang sarili ay nagpaalam sila kay Lola Petra. Lumabas na ng bayang dalawa. Pasikat na ang araw ng mga sandaling yon. Hinihingal na sila sa kakatakbo hanggang makarating sa kabilang bahagi ng isla. Mula sa malayo, tanaw nila ang mga maliliit na bangka. Kumuway silang dalawa para makuha ang atensyon ng mga bangkero. Tagumpay naman silang may lumapit sa kanila. Si Kaloy ang nakipag-usap sa mga yon. Kilala ko yang si Mang Eloy. Tumutulong talaga yan sa mga dayong napapatpad dito sa isla. Ligtas ka na makakauwi sa inyo. Salamat sa inyo ni Lola Petra. Tatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa niyo sa akin. Ikaw na rin ang bahala sa kaibigan ko si Oscar ha. Huwag ka mag-alala. Kung nasaan man siya ngayon, masaya na siyang makitang ligtas ka sa kapahamakan. Huwag mong sayangin ang pangalawang buhay na ibinigay niya sa iyo. Gawin mo makabuluhan ang bawat araw na darating sa iyo. Oo, gagawin ko yan. Alang-alang kay Oscar na nagbuwis ng buhay. O sige na, kailangan mo nang magmadali. Sumakay ka na ng bangka. Bago maghiwalay, nagkamay muna ang dalawa. Habang sakay ng bangkang dimotor, nakatingin si Lucas sa isla. Hindi pa rin umalis sa kinatatayuan nito si Kaloy. Isang panalangin ang ginawa ni Lucas sa kanyang isip para sa maglolang tumulong sa kanya at sa kaluluwa ng kaibigan. Wakas!